Magandang gabi mga kapuntos, at sa gabing ito akin tatalakayin yung patungkol doon sa debate na nangyari sa pagitan ni Brother Wendell Talibong at saka ni Ahmad Barcelon. Ang timekeeper natin si Brother Dawood Diaz. Ano po, nakikita niyo? Kilala niyo po ba si Santa Claus? Ito yung Pinoy version, si Brother Dawood Diaz. Ayan po, yan po si Brother Dave Diaz. Siya ay Muslim pa ng panahong yan, Muslim pa siya niyan. Dawood Diaz ang kanyang pangalan bilang Muslim name niya. Pero ngayon, kasamahan na natin siya sa Katoliko, Catholic Faith Defender na, at ang debating ito ang pumukaw sa kanyang isipan na Katoliko talaga ay nasa tunay na iglesia, tunay na reliyon. Pagpatuloy po natin. Okay. At may kasama kang isa pang timekeeper. At ang isa pang timekeeper, sa panig naman po ni Brother Wendell, si Brother Arnold Ramoso. Okay, thank you, brother. Okay. Yan, kaya ang timekeeper sa debating ito ay si Brother Dave Diaz at saka si Brother Arnold Ramoso. So atin ang punta ngayon yung mga clips lang sa stand ni Brother Wendell Talibong. Ang unang paksa natin ngayon ay resolve that Bible is an inspired word of God. Patunayan na ang Biblia ay kinasihang salita ng Diyos. Una, tatalakayin muna natin kung paano ba nagkaroon kaming mga Kristiyano, ang ating mundo, ng tinatawag na kasulatan. Ang salitang Biblia galing sa Grego, Biblia. Ayon sa nakasulat sa Hebro, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kung ang Diyos ay nagsalita sa tao sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, hindi pumayag ang Diyos na ang kanyang salita ay manatili na lamang na ito'y isang salita, kundi kanyang iniutos na ito'y isulat sa isang aklat. Ang Biblia ay galing sa salitang Grego, isinalin sa wikang Pilipino. Ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinasalita sa iyo. Kaya sa bawat panahon ay nakasulat ang kaniyang mga salita sa pamamagitan ng mga patriarka, mga propeta, mga apostol. Silang mga tao na inatasan ng Diyos na magsulat sa kaniyang salita upang ito ay maingatan at upang ito ay manatili sa panahong darating na walang hanggan. Ang mga aklat na naisulat ay tinatawag ito na banal na kasulatan o Holy Scriptures. At ito ay malinaw na pinatunayan na kinasihan na salita ng Diyos. Bakit ba tinawag na Biblia ang banal na kasulatan? Tinalakay ko kanina na ang Biblia ay galing sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay aklat o mga aklat o books. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Sa pamamagitan
ng Iglesia na binigyang karapatang ipahintulot ang anumang mga aral na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Ayon sa Mateo 18:18, sinabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipinagbabawal dito sa lupa ay ipinagbabawal din sa langit, at anuman ang ipinaghintulot dito sa lupa ay ipinahintulot din sa langit. Dahil dito, inaatasan ayon sa history ni Pope Damaso si San Jeronimo na isalin mula sa Hebro at Grego ang aklat sa Luma at Bagong Tipan sa wikang Latin, at ito ay tipon at magiging isang aklat at natapos sa taong 405 Anno Domini. Kaya ating mapatunayan ang Biblia ay talagang kinasihan na salita ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ng mga hula na nakasulat dito sa iba't ibang panahon, na isinulat sa iba't ibang mga authors, ngunit napatunayan na talagang naganap ang naturang mga hula. Ayon sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 20 hanggang 22, na malaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuwag sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buwat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Kaya ang naturang mga hula ay napatunayan na ito'y naganap at sinaksihan ng iba't ibang history maliban lamang sa Quran. At yun po ang stand ni Brother Wendell. Sa amin napatunayan niya na kinasihan ng Diyos ang Biblia sapagkat siya ang umudyok sa mga propeta na isulat ang kanyang mga sinasabi para ito'y makarating sa darating na panahon, makarating sa mga tao sa mga darating na panahon at kanilang mabasa. Sa panahon naman ng mga apostoles, sila ay nagsulat, inudyukan sila ng Holy Spirit, kaya para maisulat ang bahagi ng Bagong Tipan. Yan ang stand ni Brother Wendell na pinapatunayan na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Dahil sa mga author na ito na kanyang inutusan na isulat ito, na hindi naman maidideny ng history ang sinasabi ng mga propesiya sa Old Testament. Ay na lang halimbawa ng pagkamartir ni Kristo nung siya ay ipako sa krus. Tanging Quran lamang ang tumututol dito. Pero mga history ay sumasang-ayon dito. Kahit pa doon sa aklat ni Tacitus, the Roman historian, sa kanyang Annals 1455 ba yun? Chapter 14 verse 55, sabi ni Tacitus doon na meron Jesus of Nazareth, leader ng Kristyanismo, ipinako sa krus. So tugmang-tugma sa history ang sinasabi ng propesiya sa Biblia na bukod tanging Quran lamang ang tumututol. Ay natin pakinggan kung paano tanungin ni Ahmad Barcelon itong si Brother Wendell Talibong. Sabi mo kanina, ang Biblia ay naisalin sa Greek. Ito ay nakumpile sa Greek. Tama po ba? Yes. Uy, may mali sa tanong. Hindi napansin ni Brother Wendell yun. Ang tanong niya, ang Bibliang ito ba ay naisalin sa Greek? Sabi mo kanina, ang Biblia ay naisalin sa Greek. Ay hindi. Naisalin mula sa Greek. Hindi siya naisalin sa Greek. Siya ay naisalin mula sa Greek. Eto pa. Ito ay nakumpile sa Greek. Tama po ba? Yes. Ang sunod na tanong niya, ito ba ay nai-compile sa Greek? Ito ay nakumpile sa Greek. Tama po ba? Yes. Mali. Hindi siya nai-compile sa Greek. Greek siya galing eh. Hindi siya nai-compile sa Greek. Hindi lang napansin ni Brother Wendell ito eh.
siguro, maingay siguro yung nasa paligid, di niya napansin ito. Hindi siya, kaya sabi niya, yes, di ba? Pero hindi siya na-compile sa Greek. Siya ay na-compile sa wikang Latin. Kinumpile yung Greek, yung Greek translation, yung Hebrew translation, translate siya, at kinumpile yung translation, yon ay kinumpile na sa wikang Latin. Hindi sa wikang Greek. May mali yung tanong. Hindi lang napasin ni Brother Wendell yun. Tuloy. No, tinatanong ko, yung na-compile na yan po ba yung isinalin kayo sa inyong mga wika ngayon sa Tagalog o English? Maliwanag ang tanong ni Ahmad Barcelon. Yang hawak mo ngayon, yan ba yung na-compile na salin mula sa Grego? Yan ba yung na-compile na salin mula sa Grego? Ibig sabihin, ang tanong niya, sinalin ba? Sinalin, ha? Pag sinabing sinalin, translate. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng hanapin ang original word dyan kasi sinalin. Yun ang tanong eh. Yang hawak mo na compile, yan ba yung sinalin mula sa Grego? Sinalin, ha? Term sinalin, tinranslate. Pag tinranslate, huwag mong hanapin ang original word kasi tinranslate. Tuloy. Sabi ko na ang aklat na ito ay galing sa Greek, Hebrew at Latin. At ay Opo, isalin ito sa nga po English. yung hawak nyo ngayon na pinanggalingan ng Greek na sinasabi nyo. Tama po ba? Yes. O Hebrew? Okay. Simple lang po naman ang tanong ko. Okay. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Ayan. Ang sabi niya, sinabi daw ni Brother Wendell na ang Biblia ay mababasa sa loob ng Biblia. Basahin mo yan at yayakap na ako sa inyong relihiyon. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Pakinggan muna natin kung paano sinabi ni Brother Wendell yung sinasabi niya na mababasa sa Biblia, ang salitang Biblia sa loob ng Biblia. Eto. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Ayan, maliwanag ha. Ang sinabi ni Brother Wendell, ang salitang Biblia ay mababasa mo sa loob ng Biblia kung ang Bibliang hawak mo ay Bibliang Grego. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Bibliang Grego. Yun ang sinabi ni Brother Wendell. Yung nakalagay doon, Intro Wadi para Carpo, Ercomenos Pericaita Biblia Malistatas Membranas. Sabi niya, ang salitang Biblia, mababasa mo sa loob mismo ng Biblia kung ang Bibliang hawak mo ay Bibliang Grego. Sabi ni Ahmad Barcelon, sinabi mo kasi na mababasa sa loob ng Biblia ang salitang Biblia. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Ano ba ang tinutukoy ni Brother Wendell doon? Yung Greek Bible. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Sabi niya, basahin mo nga at sasanib na ako sa inyong relihiyon. Yan ha. Pakinggan natin kung maninindigan ba si Ahmad Barcelon sa sinabi niyang yan. Sabi niya, basahin mo sa Biblia, yung salitang Biblia. Ulitin ko muna ha. Ang sinabi ni Brother Wendell, Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego.
Ayan, kaya pakinggan natin kung paano to sasagutin ni Brother Wendell. Isang talata. Talo na kaagad ako. Sapagkat sabi nyo, naisali niya sa Tagalog. Yan akong file niya. Nasaan sa Tagalog ninyo? Ay, ala na, binaluktot na. Ang sabi ni Brother Wendell, mababasa ang salitang Biblia sa loob mismo ng Biblia kung ang hawak mong Biblia ay Grego. Tapos, ang tanong ni Ahmad Barcelon, sinabi mo kasi na mababasa ang salitang Biblia sa loob ng Biblia mismo. Basahin mo ngayon at yayakap na ako sa inyong relihiyon. Sabi ni Brother Wendell, kung Bibliang Grego ang hawak mo. Ngayon, ang tinatanong ni Ahmad Barcelon, wikang Tagalog. Tamo? May diferensya, ano? Malinaw ba kasabi ni Brother Wendell? Kapag Grego ang hawak mo. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Si Barcelon hinahanap ang salitang Biblia sa loob ng Tagalog Biblia. Ay, may mali na doon. May pambabaluktot ng ginawa doon. So, ituloy natin ang video. Ang sabi ng ating kapatid, pag mabasa ayon sa Biblia, talo na siya. Ayun. So, yun ay wika ni Ahmad Barcelon na kapag nabasa ang salitang Biblia sa loob ng Biblia mismo, ay yayakapin na niya ang aming relihiyon. Isang talata. Talo na kaagad ako. Ayun ha, yun ang sinabi ni Ahmad Barcelon. Isang talata lang, talo na agad ako. Isang talata. Talo na kaagad ako. Sabi ni Brother Wendell, mababasa yun sa loob ng Grego. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Kaya eto, binasahan siya ni Brother Wendell ng Bibliang Grego. Norin nyo. Ang Greek, ito ang nasabi natin, entuani para carboer cominos piricae ta Biblia, maliot atas membranas. Ayun ha, binasa na ni Brother Wendell. Isang talata lang. Nasa aklat sa Timoteo, entro wadi para carpoer comenos pericaita Biblia. Isang talata lang. Sabi ni Ahmad Barcelon, isang talata lang, talo na agad ako. Isang talata. Talo na kaagad ako. At ngayong nabasa na ang isang talata, Ang Greek, ito ang nasabi natin, entuani para carboer cominos piricae ta Biblia, maliot atas membranas. ibig sabihin, based sa kanyang sinabi, talo na siya. Isang talata. Talo na kaagad ako. Eh di panalo na ang si Brother Wendell doon. Panoorin nyo kung ano ang pinakitang reaksyon ni Ahmad Barcelon. Nanindigan ba siya sa kanyang sinabi? O dahan-dahan niyang binabaluktot? Panoorin natin. Kaya, Hindi makaintindi pala itong kausap nyo eh. objeksyon mo din dito. Paano po kami magkakaintindihan ito? Ang gaan po ng tanong ko. Oras ko ito para magtanong. Objeksyon mo din dito. Mota mo? Siya pa nagreklamo, hindi doon nakakaintindi si Brother Wendell. Baka kako siya hindi nakakaintindi. Ang liwanag ng sinabi ni Brother Wendell. Ang salitang Biblia ay mababasa mo sa loob ng Biblia kung ang Bibliang hawak mo ay Grego. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Sa Grego. Yon ang sinabi ni Brother Wendell. Tapos sabi niya,
Sabi mo, mababasa sa loob ng Biblia ang salitang Biblia mismo. Basahin mo at yayakap na ako sa relihiyon ninyo. Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Tapos dinagdagan pa niya, isang talata lang, talo na agad ako. Isang talata. Talo na kaagad ako. Binigay ni Brother Wendell ang mga tamang sagot sa kanyang hinahanap. Pero ang kanyang reklamo, hindi daw nakakaintindi si Brother Wendell sa kanyang tanong. Kaya, hindi makaintindi pala itong kausap ko eh. Objection, moderator. Paano po kami magkakaintindihan ito? Ang gaan po ng tanong ko. Oras ko ito para magtanong. Objection, moderator. Baka kako siyang hindi nakaintindi sa sinabi ni Brother Wendell. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. Sa Grego. Kaya, maliwanag sa video, natalo si Ahmad Barcelon kay Brother Wendell Talibong. Una kong tinanong, kasi ano lang po yan, pwede natin i-rewind ang tape na yan. Ito po, nire-rewind ko na, nire-review ko pa, inuulit-ulit ko pa, para maipakita na talagang natalo si Ahmad Barcelon sa debating ito. Ang una kong tanong, sabi niya kasi kanina nakumpile daw ang Biblia sa Greek. Walang sinabi si Brother Wendell na nakumpile ang Biblia sa Greek. Walang sinabing ganon si Brother Wendell Talibong. Dahil dito, inaatasan ayon sa history ni Pope Damaso si San Jeronimo na isalin mula sa Hebro at Grego ang aklat sa Luma at Bagong Tipan sa wikang Latin. At ito ay tipon at magiging isang aklat at natapos sa taong 405 Anno Domini. Ang liwanag ng sinabi ni Brother Wendell Talibong, ang Biblia ay isinalin mula sa Hebreo, mula sa Grego. Dahil dito, inaatasan ayon sa history ni Pope Damaso si San Jeronimo na isalin mula sa Hebro at Grego, na isalin mula sa Hebro at Grego, na isalin mula sa Hebro at Grego, Tapos isinalin sa wikang Latin. ang aklat sa Luma at Bagong Tipan sa wikang Latin. Walang sinabi si Brother Wendell na isinalin sa wikang Grego. Ang una kong tanong, sabi niya kasi kanina nakumpile daw ang Biblia sa Greek. Yan ay isang kasinungalingan. Dahil ni-review nga natin ang video, walang sinabi si Brother Wendell na ganon, kaya yung kanyang tanong ay invalido. Irritante, tinanong ko kung ganon. Yan pala yung sabi sa Tagalog. Nasaan sa loob ng Biblia na sinasabi mong Biblia? Ang salitang Biblia. Mali. Walang sinabi si Brother Wendell nang isalin ang Biblia sa wikang Tagalog ay nandoon pa rin ang salitang Biblia. Sinalin nga eh. Pag sinabing sinalin, sinalin. Hindi mo na mahanap doon ang original na word na Biblia. Entro wadi para karpo, ercomenos perikay tab Biblia. Yung Biblia doon isinalin nga sa Tagalog, libro, mga libro. Biblion singular, Biblia plural, mga libro. Libro kung biblion, mga libro kung Biblia. Sinalin nga. Pero yung sinasabi mo na mababasa sa loob ng Bibliang Tagalog, ang salitang Biblia, walang sinasabing ganon si Brother Wendell Talibong. Sagot ng Catholic Defender, saan ang salitang Biblia na mababasa sa loob ng Biblia? Okay. Yung Biblia pong gamit nyo ngayon, yung tinutukoy ni Stan, malinaw po. Malinaw ang sagot. Ang sabi ko na ang Biblia ay galing sa salitang Grego, isinalin sa wikang Pilipino. Nasaan ba? Ano ka ba na maagagga na sinasabi? Objection, moderator. Okay. Kalmado lang po. Konting kalma lang po, ha? Okay. Bigyan po natin ng konting panahon na masagot
saan daw ibuklat na yung Biblia para mabasa ang sagot. Brother Wendell, yung mismong Biblia po, saan mababasa sa mismong Biblia mo, yung binabanggit na salitang Biblia. Doon sa Biblia binabasa mo, yung Bibliang Tagalog. Ano po? Yan, kita nyo, pati moderator kumakampi pa. Mali nga, walang sinabi si Brother Wendell na yung Greek word na Biblia nang isalin sa Tagalog ay Biblia pa rin. Walang sinabing ganun si Brother Wendell. Tumulong na ang moderator, ano? Walang sinabi si Brother Wendell na ganun. Kaya, maliwanag naman, yung video, yung clip, aking inulit-ulit, aking ni-rewind. Wala doon yung sinabi ni Brother Wendell, o wala doon yung sinasabi ni Ustaz Barcelon, na sinabi daw ni Wendell na yung salitang Biblia nang isalin sa wikang Tagalog ay Biblia pa rin. Walang sinabing ganon si Brother Wendell. Ang sinabi ni Wendell, mababasa mo ang salitang Biblia sa loob mismo ng Biblia kung ang Bibliang hawak mo ay Bibliang Grego. Kaya ang salitang Biblia ay mabasa natin yan sa loob mismo ng Biblia kung tayo'y may aklat o Biblia na nakasulat sa Grego. At dahil doon, kitang-kita, doon pa lang, talo na si Ustaz Ahmad Barcelon dahil sa kanya mismong bibig nang galing, isang talata lang, talo na agad ako. Isang talata. Talo na kaagad ako. Binasa sa isang talata, Introwadi para karpo erkomenos perekaita Biblia. Sa loob ng Biblia mismo, sa loob ng Biblia, ang tanong, pinanindigan ba ni Ahmad Barcelon? Ang sinabi niya na kapag mabasa sa loob ng Biblia ang ginagamit ni Brother Wendell Talibong, ang salitang Biblia mismo, iyayakapin na niyang pananampalatayang Kristyanismo? Sabi nyo na ang Biblia ay nakasulat sa loob ng Biblia. Yes. Nasaan po at yayakap na ako sa inyong reliyon? Hindi niya ginawa. So, di naman mahalaga kung may palabra de honor ba o wala. Ang mahalaga, nakuhanan ng video kung paano ang pagkakasabi ni Brother Wendell. Maliwanag. Kaso nga lang, meron tabingi lang sa tanong. No? Yun talaga hindi natin maiiwasan na minsan, hindi marinig yung sinasabi ng katunggali, hindi mo makuha ng maayos kasi may nagsasita sa tabi mo, may nag-uusap dito, may nag-uusap doon, focus ka pa, minsan nag-i-imagine ka pa ng ano kaya magandang itanong, kaya hindi naririnig. Kaya pag may narinig na words, maliit lang, na akala niya yun talagang sinabi. In which, in reality, hindi yun ang sinabi ni Brother Wendell. At based sa naturang video na aking napansin, talaga klaro, natalo si Ahmad Barcelon. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro.
pangunawa ay tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Di kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.